Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Aquarius. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo, importante kasi po ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. This horoscope is for November 18 to 24. Ayan. So, and guys, I just like to advise na the readings will be for guidance purposes. So, use your free will wisely. And by the way, guys, bukas na po ang ating membership. Pag nag-click po kayo ng join button sa baba, magkakaroon kayong access sa ating extended reading. Personally, nahihilo ako sa mga extended reading kasi very detailed po siya. And also, magkakaroon po kayo ng lead na kapag nag-live po tayo, priority po kayong mabasahan. For private readings and spell works, pwede kayo mag-message sa Facebook page ko. The link is in the description below. And of course, for donations, you can use GCash or Maya or yung thanks button nasa baba. Aquarius, kamusta ka ba? I have here Hierophant and Magical Map Shifter. Alam mo, kailangan matuto ka na ha, kasi bibigyan ka ng second chance ngayon when it comes to your finances. It's actually dalawa eh. Nafe-feel nyo na yung para may parating na surge of finances. May nararamdaman kayo na parang may parating something big, something sharp yan. Elsa tuloy. Something big, something sharp, and something renewable. So, eto na yung universe na nagsasabi na Aquarius, medyo hindi ka naging maayos sa paggamit ng resources mo in the past. So, bigyan natin ng second chance ha. Ayusin natin this time. So, ito ngayon yung binibigyan ka ng universe ng another moment para makabawi in terms of resources and in terms of finances. So, andun lang kasi na parang may iba sa inyo with the Magical Map Shifter na medyo feeling na parang ito ay yung mga deserve ko to moments. Ayan. Bawas-bawasan natin yun mga yon. Yes, you deserve to enjoy yung mga pinaghirapan mo. Pero china-challenge ka ng universe na maging wise in terms of your handling ng finances mo. Wag nating hayaan maulit yung mga nangyari a few months ago, and dahil masakit siya sa banks kung tutuusin. Kasi hirap kayang gumalaw din ng walang pera, lalo na kapag may mga naging emergencies mo nun. So, it's a call to action na maging wise ka so with your finances. Now, yung crossing mo is the Seven of Cups and Metamorphosis. So, andon kasi minsan, ito sa air element ka, papaalala ko lang, huwag ka pa bugso-bugso sa mga decisions mo. There were some decisions you did, kung tama ako dito, sa early part ng this year or last year na talagang medyo alam mong hindi maganda. Alam mo na it wasn't good and it did not help you a lot. So, alam mo na ha, medyo learn from those mistakes. Kasi paano ko ba put into words? May mga moments na hindi ka na makakahanap ng pwedeng sumalo sa'yo along the way, or yung tipong andyan para pwede mo masandalan. This will be a moment na tuturuan ka ng universe how to be alone. Yun yung challenge ngayon eh. Kasi for the metamorphosis, for the changes. So talagang focus muna tayo in terms of ating logical aspect. Huwag muna tayo magpadala sa mga bugso ng damdamin natin. Kasi that will cause a downfall sa'yo in terms of finances. Not to mention, makakaramdam ka ulit ng betrayal. Actually, yung betrayal na ramdaman mo dati, kino-question mo na rin ngayon eh. Kung talaga bang na-betray ka, o nag-overreact ka at gumawa ka ng mga decisions na
hindi ganon ka-logical, di ba? Ano bang crowning desire mo? So we have here is the Hermit and Clean It Up. Well, ando naman na yung iba kasi sa inyo parang gusto nyo magkaroon ng reconnection with other people. Alam mo, eto gusto mo na parang medyo maging smooth sailing yung aspect, yung ibang aspect ng life mo. Pero may pinapaalala kasi yung cards dito. In smooth sailing, minsan kailangan sa may mga kailangan kang bitawan na excess baggage. And this excess baggage na nakikita ko dito is isang tao. Actually, specific na tao siya. So, you have an idea naman Parang kung mapapansin mo, tong person na to, it's puro negative na lang nababanggit. Parang, andoon na parang, paano ba put into words? Lagi kang naiipit. Parang kapag nagkukwento to, nasisira yung mood mo. Tapos para napapansin mo, nagtatanim siya ng mga negative, ng mga galit sa'yo. Which is dapat hindi naman. Kasi, andoon na problema niya yun. Bakit kailangan hinahatak ka din niya sa problema niya? Yun. Medyo kailangan mong andun yung moment that the universe is advising. Lumayo-layo ka na dito. Kasi ito yung literal na nagpapagulo talaga ng life mo. This particular individual. Okay? And, paano ko ba put into words? Ando din with the card of the Hermit kasi na, na meron ka mga tao na gusto maka-reconnect, hindi mo na alam paano. So, be careful kasi baka mamaya maging negative yung dating sa kanila. Bakit ka nakikipag-reconnect? Be clear sa intentions mo. Bakit mo gusto makipag-usap after all this time? Mga ganyang bagay. Now, your base or your foundation is Ten of Swords and Compass. Ito na nga, Aquarius. You know what you want. You know, alam mo yung kailangan mong puntahan. Alam mo yung kailangan mong gawin. Alam mo yung mga plans for you. Siguro andun lang talaga na medyo matigas ng ulo mo. Hindi medyo. Matigas talaga ulo mo na you're thinking na baka sakali kapag ginawa ko pa rin to or pinursu ko to, in-approach ko in a different way, baka sakaling magkaroon ng positive impact o maiba yung outcome. Fortunately, hindi. Kasi ibang course na yung pinapagawa ng universe sa'yo kumbaga parang yung pandemic, di ba? We have our certain routine, but because of the pandemic, nasira lahat yon. So, parang ganun yung pinaparating ng universe sa'yo. Na merong ibang outlet or may ibang path yung pinaparamdam na sa'yo ng universe, which is the compass. Now, one of the things na pinaparamdam dito is you rebuilding yung mga nasirang importanteng connections. So, it could be friendship, pwedeng professional to, na kailangan mo medyo bigyan ng oras para ma-mend, para mabigyan ng kung kailangan mo ng closure, kung kailangan ng kung ano man, andoon. Hindi yung parang iniwan na lang sa ere basta-basta. Kasi ang dami mo ring questions. Meron ka mga judgments ginawa noon, mga rush judgment na hindi nakatulong. So, this is a moment na sinasabi ng cards na this is a moment that you give yourself the chance para to really know what really happened. And kasi iba yung alam mo, iba yung alam ng tao o ng mga tao. So, andun to clear things out. Sa past mo, meron tayo itong Page of Pentacles tsaka Storm Fields. Dami sa inyo may problem when it comes to the family. Specifically with the parents na hanggang ngayon, hinahan pa rin kayo. Hanggang ngayon na parang andoon na
may mga what if pa rin kayo. What if hindi ako iniwan? What if hindi naghiwalay yung parents ko? Or yung iba naman, what if po hindi kami iniwan ng nanay ko or iniwan ako ng tatay ko? What if hindi nawala sa buhay namin yung magulang ko? Ang dami yung what if. For those na may mga paraan pa para to reconnect with your family, with your loved ones, gawin mo. Kasi at the end of the day, you have the same blood na dumadaloy sa ugat mo as yun yung dugon dumadaloy din sa kanila. Oo, may mga andoon na hindi ko naman invalidate na wag natin gamitin yung term na magulang mo pa rin sila. No, that's not right. Andun pa rin na kailangan mo yon. Kasi kapag nakipag-reconnect ka sa kanila, inayos mo, actually, ang hinihil mo hindi naman sila eh. Ang hinihil mo sarili mo. Ang hinihil mo yung broken child mo. Ang hinihil mo dito yung ikaw nung bata. Binibigyan mo ng pagkakataon yung batang ikaw na madama naman yung pagmamahal na yun. Ngayon, natin alam how they will react. Pwedeng nag-mature na sila all this time. Pero andoon na pinapaalala sa'yo ng cards, this is for your own good din. Magulo man, pero sabi nga, every storm, lumilipas din. Siguro share ko na lang sa inyo yung dispute namin ng mom ko. Taon, it's 3-4 years na hindi kami nag-usap, nagkita. Pero just tong year lang to, I think, no Mother's Day, we reconnected. Until now, naging okay kami. And andoon na ako mismo, na-heal ako. So I hope you find their healing as well. Yung future na ikaw, meron tayo dito is The Lovers and Magic Stream. Medyo iba yung sinasabi ng cards ngayon para sa'yo. Some of you guys are being called into spirituality. Andoon nga na parang may mga tinatawag iba sa inyo sa The Lovers na medyo isolation, andoon na medyo mag-cut ng konting communication, tumigil sa pagtanggap ng advices kung kani-kanino. Kasi deep inside, sabi dito ng cards, alam mo naman yung mga tama at kailangan mong gawin. Nalulunod lang yun because of those people na sa paligid mo na ang daming hanash, lalo na tong specific person na to na ang laging bungad sa'yo is puro problema, puro negative things na tungkol sa ibang tao. Kumbaga parang ang lakas makamarites. Bigyan pa natin isa pang besides sa negative yung puro problema laging kinukwento niya, at puro paninira sa ibang tao, yung pangatlong description nito, pa-victim din. Layo-layo din pag may time, ha? Kasi hindi magandang energy sa ganyan. Pag yung taong yan may nagkaroon ng karma, pwede kang mahagip kasi nakadikit ka. So, start ng medyo mag-detach do sa taong yun. So, kung nakaka-resonate kayo sa reading, paalala lang po, meron po tayong extended reading. Para ma-access po ito, kasi malalalim na po yung readings natin doon sa extended reading, i-click nyo lang po yung join button sa baba. So, tingnan natin yung physical environment mo. So, 2 of Swords, tsaka Deep Freeze. Alam mo yun, there are mentors that are being sent to you. May mga tao na binibigay ang universe para tulungan ka na matrain yung ikaw as an individual. Andun kasi na with the 2 of Swords, sabi nga ng Proverbs 27 verse 17, so it's one of my favorite verses before, na as iron sharpens iron, so a man sharpens another. Kumbaga, di ba pag nakita kayo sa mga, yung mga chef o yung sa mga palengke, di ba, yung ginagano nila para tumalas yung kutsilyo. Bakal din yung ginagamit nila doon. So, bakal ang nagpapatalas sa bakal. So, ganun din. May mga ibibigay sa'yo or may mga parating ng mga tao and learnings mula sa universe na will help you to sharpen up yung mga skills mo and talents mo and abilities mo. Yung iba pa nga, may mga hidden pa na skills na para magugulat kayo. Ay, may capacity pala ako to do this.
kaya ko pala mag-flow sa gantong klaseng art or sa gantong klaseng science. So, i-open mo yung sarili mo. With the kahabi ng deep freeze, medyo huwag kang masyadong maging stiff na, ay, alam ko na yan, ay, hindi naman makakatulong sa akin yan. Eto lang hindi yan tuturo, hindi yan hahayaan ng yun, hindi hahayaan ng universe na maintindihan mo yan or dumaan yan sa life mo kung wala siyang importance or wala siyang silbi in the very near future. Okay? Now, let's check yung iyong emotional environment. So, we have here the 7 of Wands and Wandering Circles. Alam mo, okay lang naman na minsan sinasarili natin yung problems. Minsan okay din yun. Kasi nakakatulong yun para matuto tayo paano tumayo sa ating paa. Kumbaga yung problem-solving skills natin na nade-develop. Pero hindi sila ng pagkakataon ganun ha. Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burden. So in this way, we will fulfill the law of Christ. Kaya may kataga tayong no man is an island. Learn how to reach out to other people. Learn paano mag-open up. Pero advice lang, piliin mo kung kanino ka mag-open up. Ando na, actually nakakatawa Yung kung sino pa yung akala mong hindi ka dapat mag-open up. Doon ka dapat mag-open up. Yung mga kakilala mo, na parang matapang masyado, fierce, masakit magsalita. Personally, doon ako mag-open up. Kasi, andoon na, ang sasabihin nila sa'yo, hindi yung gusto mo lang marinig. Ang sasabihin nila, yung kailangan mo marinig. Yes, magiging masakit, para kang sisigpayin kapag nagsalita tong mga to. Pero that is what will help you Yun yung tutulong para mag-grow ka, maging better, maging stronger. So, wag mo i-neglect yung mga advices na ibibigay nila sa'yo because at the end of the day, they are there para makatulong para to make you the best version of who you are. Kasi sayang ang dami pang developments na pwede mong ma-achieve in life. Andoon lang na talagang sabihin natin na may mga negative influences lang talaga around you that needs to be addressed properly. And talagang kailangan tanggalin tong mga individual. May specific individual na tatanggalin sa life mo Kasi hindi healthy yung pamamaraan ng friendship niya kuno. Tsaka yung sa inyo na parang may mga nag-iisip ng part-time, nakakaramdam na gusto nyo pa ng additional work, para may additional funds kayo, push nyo, may opening siya para sa'yo. Now, your hopes and fears, meron tayo ditong 6 of Swords and Sad Embrace. Girl, yun nga, hindi lahat ng tao is sensitive enough para malaman nila na may dinaramdam or may binibitbit na ang isang tao. Kasi always remember, naturally, lahat tayo is selfish. Lahat tayo makasarili. By nature, ganun talaga ang tao. So, at self-centered din tayo. Lahat tayo, walang exemption. Andoon kasi na rare na may mga tao na willing na or may capacity na maramdaman nila yung nararamdaman ng iba. So, hindi mo ma-require o kahit na mag-hope ka na sana may makaramdam, may makaintindi ng sinasabi ko kahit hindi ko ginagamit yung salita ko or mag-gets bakit ganito ko. Malabo yun. Kailangan mo talaga 2 things ang kailangan mo dito. So either you will help yourself be your own hero, be your own savior, be your own strong person, or find those individuals, yung mga masakit magsalita, and allow them to guide you. Hayaan mo na sila yung gumawa ng paraan, magbukas ng pinto para makahinga ka, para maibsan yung bigat na naramdaman mo. Those are the only 2 options na nakikita ko para sa'yo. In your future, what we have is the 2 of
wants, and flying. Now, siguro tama din, no? Kasi we're going, papasok tayo ngayon ng Mercury retrograde in, Sagittarius yata. Tapos, magta-transition na si Pluto sa house mo. Madami sa inyo na i-require ng universe na bumalik sa mga family nyo to reconnect with them. Sabi nga nung cards, hindi naman requirement na kapag nag-reconnect kayo or nagkapatawaran kayo, kailangan bumalik kayo sa dati. Hindi siya requirement. Ang requirement is pareho kayo, lalo ka na, ma-release from those negative energies of the past. Kasi yun yung tanika lang ng humahatak sa'yo eh. Yun yung nagkakos ng nagkakaroon ng negative impact siya sa'yo. Kaya iba sa inyo nagkakaroon, hindi man lahat, but I'm seeing here, once na ginawa niya yun, may iba sa inyo, yung sa mga breathing problems nyo, yun, maayos siya. Tsaka yung mga stomach problems. So, ang nakikita ko specific, hyperacidity, heartburn, mga ganong bagay. Concerning the lungs and the stomach, once na nakipag-reconnect ka, then you fix what needs to be fixed, expect yung mga bagay na yun magsasubside sa'yo. Kasi those ailments are affected by your emotions. And your emotions is being affected by those negative experiences sa past mo. And you know what? This is the promise ng deity mo ngayon, si Jupiter. Liberation, opportunity, and a wish to expand. Astrology-wise, tinatawag si Jupiter as the planet of luck. At ang counterpart niya sa Greek is si Zeus. Zeus is the king of the gods. So you see the opportunity of expansion. Kasi nga, makakawala ka dun sa past eh. Kumbaga, kung yung sa tali, parang kung hanggang gaano kahaba lang yung tali na nakapulupot sa paa mo, nakatali sa'yo, yung lubid, hanggang dun lang yung maabot mo. Once you release yourself from the past, expect you can go beyond doon sa haba ng lubid na meron ka, nakatali sa'yo. So I hope nakatulong yung readings, and tandaan that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung naisip kasi kumukuha na tayo ng cards for the extended readings, if you would like to know the extended readings, i-click nyo po yung join button sa baba. For private readings and spellworks, message nyo po ako sa Facebook page ko. Link is in the description below. And for those naman po na gusto mag-send ng donation, you can use the thanks button sa baba or Gcash my numbers on the bottom of the screen. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po sa Trinidad Benguet, kasama po si Mika Inudot sa Tulog. I'll see you in our extended reading. Goodbye for now.